Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patricia, kinumpronta itong si Meredith. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Magaganap na ang komprontasyon ni Patricia kay Meredith dahil hindi hahayaan ni Patricia na maagaw sa kanila ni Trixie ito ngang si Ramir. Kaya habang maaga pa at hindi pa nakakapagkita si Ramir at itong si Meredith, ay kinakailangan na daw niyang putulin kung ano ang dapat putulin sa pagitan nilang dalawa. Nagplano si Patricia na makipagkita dito kay Meredith matapos nga niyang awayin ang asawa niyang si Ramir kahit ito nga ay nakakoma pa. Dahil buong akala nga nitong si Patricia ay kaya bumalik at biglang sumulpot itong si Meredith sa ospital kung nasaan si Ramir ay dahil sa gusto nitong agawin sa kanya si Ramir. Kaya naman nagplano si Patricia na kunwaring magpapatulong ito sa kanya tungkol sa isang kaso. Pero ang totoo nga ay ipapamukha lang niya dito kay Meredith ang kasalanang ginawa nila dati nitong si Ramir at para alamin kung ano ba ang balak nitong si Meredith dito kay Ramir. Kinontak ni Patricia si Meredith. Sinabi niya dito na gusto ko makipagkita sa'yo. Diba, attorney ka? May gusto lang akong ikonsulta sa'yo. Sana pumayag ka na ikaw ang tanungin ko tungkol sa kaso na to. Sa kabilang banda, habang nakikipag-usap si Meredith kay Spanky, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Patricia. Nagtataka naman si Meredith kung bakit siya pa ang napili nito na pagtanungan sa problema niya. Kahit parang kanina nga lang daw ay magkasama sila, ay sinabihan siya nito na kabit siya ni Ramir. Then all of a sudden daw ay bigla na nga lang siyang ime-message nito para makipagkita sa kanya at tanungin at kumonsulta sa kanya. Nagtanong si Meredith kay Spanky kung papayag ba siya sa gustong mangyari nitong si Patricia. At dahil very supportive itong si Spanky, sinabi niya kay Meredith na it's up to you kung saan ang ikapapanatag mo para magkaroon ka ng peace of mind. Nanahimik saglit si Meredith. Pinag-iisipan niyang mabuti o pinag-iisipan niya talaga kung papayag siya na makipag-usap at makipagkita dito kay Patricia. Maya-maya, pumayag na siya sa gustong mangyari ni Patricia. Wala naman sigurong gulong magaganap dahil ang alam ni Meredith ay wala silang alam na nagkaroon ng bunga ang patataksil nilang dalawa ni Ramir. Sadyang nahihiwagahan lang siya sa importanteng bagay sana na sasabihin sa kanya ni Ramir, kaya pinuntahan niya ito. Samantala, nag-aayos na si Patricia para sa pagkikita nilang dalawa ni Meredith. Nakarating siya sa restaurant kung saan sila magkikita ni Meredith. Excited na si Patricia na ipamukha kay Meredith lahat-lahat ng kasalanang ginawa nila ni Ramir. Excited na si Patricia na malaman kung ano pa ang balak nitong si Meredith sa muling pagbabalik niya dito kay Ramir. Nakarating na si Meredith sa lugar kung saan sila magkikita ni Patricia. Kinakabahan si Meredith sa maaaring gawin ni Patricia sa kanya. Inumpisahan na ni Patricia habang nagkakape sila. Tinanong ni Patricia kay Meredith, paano kung nag-cheat sa akin ang asawa ko? Tapos hindi niya sinabi sa akin na nabuntis pala niya yung babae niya. Babae niyang homewrecker. Ano kaya ang gagawin ko? Kinakabahan naman si Meredith sa isasagot niya dito kay Patricia. Iniisip ni Meredith na mukhang may alam itong si Patricia tungkol sa nangyari sa kanila dati ni Ramir, kaya ganun na lang ang katanungan nito sa kanya. Sinagot niya si Patricia na siguro may ikakaso ka kung nagmamahalan silang dalawa at pinagpatuloy nila ang relasyon nila. Pero kung aksidente lang at wala naman talaga sila sa sarili nilang katinuan nung araw o gabing yun, ay malamang ipababayaan ko na lang yun. Lalo na kung one night stand lang nga ang nangyari. Nagulat si Patricia sa natuklasan niya at sinabi ni Meredith,
Naisip ni Patricia na siguro ayun ang nangyari kay Ramir at Meredith. Mabuti na lang at wala pala silang naging relasyon nitong dalawa. Kaya ligtas pala siya sa iniisip niya. Pero hindi pa din daw dahil nagkasala pa din at pumatol si Meredith sa may asawa. Kaya hindi pa din niya maaari na patawarin si Meredith. Paplastikin lang daw niya ito hanggang sa tuluyan na nga niyang mapaamin ito at siya na mismo ang magsabi kay Patricia na may anak sila nito. At saka ko na din sasabihin sa kanya na si Lilet ang anak nila ni Ramir. Ang bunga ng one night stand nilang dalawa na nagpahirap at nagpamalas sa buhay nila. Pagtapos ng usapan ng dalawa, nagpaalam na agad si Meredith dahil may kliyente pa daw siyang dapat puntahan. Kaya naman iniwan na niya si Patricia. Naisip ni Patricia o naisip nitong si Meredith. Muntik na akong mahuli nitong si Patricia. Hindi niya dapat malaman na nagkaanak kami ng asawa niyang si Ramir. Lalo pa at wala na ito. Ang kailangan ko na lang malaman ay ang gusto sa aking sabihin ng asawa niyang si Ramir. Samantala, si Patricia naman, hindi pa din kontento sa napag-usapan nilang dalawa ni Meredith. At hindi pa din siya pwedeng magpakampante dito kahit sabihin na wala silang naging relasyon ni Ramir dahil sinabi nga ni Calorena na nangaagaw itong si Meredith. Ayaw daw ni Patricia na maagaw sa kanila si Ramir. Samantala, dahil sa nangyari sa korte na wala sa ayos ang pagtatanggol ni Lilet dito kay Nanay Chato, hahanap na siya ng bago niyang counsel dahil ayaw niya na maapektuhan ang magiging resulta ng kaso niya. Gustong-gusto na niyang makasama si Langgay dahil miss na niya ito. Isa pa nga daw ay gusto niyang maalagaan ang magiging anak nitong si Langgay kung sakaling manganak na nga ito. Hindi din pala pumayag si Nanay Chato na maging witness ang anak niyang si Langgay para sa kaso niya dahil ayaw niyang idamay si Langgay sa kaso. Mahal niya si Langgay, kaya hindi siya papayag na pati si Langgay ay malagay sa katulad ng sitwasyon niya. Kaya mas maigi daw na siya na lang ang magdusa kaysa idamay ang anak niyang si Langgay, lalo pa nga at ito ay isa daw sintu-sinto. Hindi naman maintindihan ni Lilet kung bakit ayaw pumayag ni Nanay Chato na kunin si Langgay bilang isang witness. Samantalang si Langgay talaga ang pag-asa nila para lumaki ang lamang nila sa korte at siguradong sure win na nga ito para lang makalaya siya dahil alam niya sa sarili niya na wala talaga siyang kasalanan sa nangyari. Ayaw niyang gamitin si Langgay para makalaya siya. Na aksidente lang talaga ang lahat at yun lang daw ang katotohanan kaya hindi na kailangang ilabas pa si Langgay. Mananalo kaya si Lilet sa kaso? Ano kaya ang mangyayari dito sa harapan ni Meredith at nitong si Patricia? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.